Posibleng samahan ng mas marami at mas malalaking barko ang mga susunod na resupply mission sa West Philippine Sea, ayon sa Philippine Coast Guard. Panahon na rin daw na magtayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin, ayon naman yan sa National Task Force on the West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi raw dapat pakakampante ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa matagumpay na paghatid ng supply at sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong 22 ng Agosto. Itong small victory natin, na we can say we were successful in carrying out the resupply operation this time. It doesn't mean na sa mga succeeding resupply operations natin, we're going to be more relaxed. We're still going to be vigilant. Kahit nalusutan ng dalawang resupply ships ng Pilipinas, ang Coast Guard ng China, hindi raw masabi kung ano ang kanilang gagawin sa susunod na pagkakataon. Kaya posibleng magpadala ng mas marami at malalaking barko ang Coast Guard sa hinaharap. Lalo't malaking hamon pa rin ang paghatid ng construction materials para ayusin ang tila na bubulok ng Sierra Madre na nagsisilbing tirahan ng mga sundalong bantay sa Ayungin Shoal. Dati ng giit ng China, dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin at nagbabalang haharangin nila ang pagdala doon ng anumang large-scale building materials. Sa kabila niyan, sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, panahon na raw magtayo ng permanenteng istruktura sa Bahura para magamit ang yamang dagat at langis na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. We have an obligation to be there. We hold the sovereign rights over the area. No other country can set up permanent structures, tayo lang. Because pag sinabi mong sovereign rights, you can exploit the natural resources. How can you do so if you don't have permanent structures? Nilinaw din ni Malaya na kahit may nakitang US surveillance aircraft sa Ayungin noong August 22, walang papel ang US o ibang bansa sa resupply mission. Maybe the United States is conducting reconnaissance, trying to find out kung ano nangyayari, precisely because we are a mutual defense treaty ally. To say na this was a mission that was done with the support of the US, I think would be a mischaracterization. This is a purely Philippine resupply mission. Samantala, pinag-aaralan na ng Solicitor General's Office ang mga legal at diplomatikong hakbang kaugnay ng panghaharang ng China. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagdulog ng hinaing ng Pilipinas sa United Nations General Assembly. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.